Opisyal na po na binili ng SMC ang NLEX Road Warriors. Pero mukhang magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang partnership dahil instead na maging majority owner itong SMC, ngayon ay 50-50 ang hatian nila. Ang original kasing usapan, 55-45 pabor dito sa SMC. Pero ngayon ay naging 50-50. So in effect, parang naging sister teams na itong SMC at MVP Group. Ayon dito sa report na lumabas, itong MVP Group pa rin ang head of operations pagdating dito sa kanilang basketball team. Pagdating doon sa operation ng business nila, doon sa tollway, sa expressway, hati na yung partnership nila, SMC at MVP. Pero dito raw sa basketball team sa Road Warriors ay mananatili di umano na MVP Group ang mangunguna. Pero ngayon, ang tanong, paano ito maapektuhan ang PBA? Kasi kahit sabihin natin na ito'y 50-50 o sabihin natin ang mangunguna pa rin dito sa decision sa basketball ay yung MVP Group. Paano yung mga trades na mangyayari? Kasi ang rule sa PBA, 3 teams lang per company. Katulad yan, may 50% ownership na ang SMC dito sa NLEX. Paano kaya ito papayagan? O kaya, pwede na kayang mag-trade. For example, ang isang SMC team, for example, ang San Miguel, pwede kayang makipag-trade yan directly sa NLEX or gagamit sila ng isang conduit. Kasi ang lalabas nito, sister teams na sila. Actually, hindi lang ng NLEX, baka pati na rin ng TNT at Meralco. So, medyo magulo ngayon yung sitwasyon, no? Kaya, ang magiging malinaw dito, kailangan mag-issue ng official statement ng PBA kung ano ba talaga ang sitwasyon dito sa NLEX at sa PBA. Malaki ang tsansa na ang San Miguel Beer ay magkaroon ng number 1 position pagdating ng playoffs. Iilang games na lang kasi ang natitira at sabihin natin, no, medyo ang mabigat na lang doon sa schedule ng San Miguel itong NLEX at itong TNT. Pero yung iba nilang games kontra sa Terra Firma, sa Titan Ultra, medyo magaan na yan, tsaka doon sa, of course, Macau. Kaya sa tingin ng karamihan, malaki ang tsansa ng San Miguel Beer na makuha talaga yung number 1 position dito sa playoffs. Tandaan natin, doon sa grupo ng San Miguel ay 4 ang aabante sa playoffs at may 2 maaalis. Malamang dyan matanggal talaga itong Macau Titan Ultra at Terra Firma. So 3 maaalis dyan at yung 4 ang mag-a-advance. At mukhang maganda nga yung chance na San Miguel maka number 1 dahil ang ganda ng nilalaro nung kanilang import na si George King at syempre yung mga local players. Tandaan natin, ito yung nagagawa ng San Miguel. Hindi pa naglalaro si CJ Perez dahil ito nagkaroon ng injury. Kaya ibig sabihin kapag bumalik si CJ Perez, lalong lalakas itong lineup ng San Miguel at yan ang inaasahan ng karamihan na baka mangyari talaga. Kaya yung mga fans ng San Miguel na nagtatanong kung ano ba ang chances nila sa playoffs, maganda at malaki yung posibilidad na sila talaga ay maging number 1 seed doon sa grupo nila. At kapag ikaw ay naging number 1 seed dyan, lalaki rin yung chance na ang makakalaban mo yung pinakamahinang teams naman doon sa kabilang grupo na alam natin na mas malakas yung mga players doon, mas malakas yung mga kuponan doon. So magiging advantage yan para sa San Miguel, lalo na doon sa chance nila na umabante at makapasok na sa playoffs at baka umabot ng quarterfinals at semifinals. At provided na maging healthy pa rin yung mga players nila, pati na to si Junmar Fajardo, sa tingin ko mukhang malaking chance talaga ng SMB na makaabot dito sa finals ng Governors Cup. Walang kasamang Japan B-League o South Korean players dito sa darating na Asian Games. Puro PBA players lang plus si Justin Brownlee at kung suswertehin baka si Benny Boatwright makahabol. Ito kasing sila Dwight Ramos, si AJ Edu, si Kevin Kiambao, Carl Tamayo at yung iba pa. Merong mga schedule doon sa kanilang mga liga kaya hindi sila makakahabol sa Asian Games. Pwede lang sila dito sa FIBA qualifying. Kaya sabi nga nila mukhang ito na talaga yung pagsubok na rin ito dito sa ating national team. Kung wala, tignan natin kung mananalo ang PBA dito sa Asian Games nang walang mga Japan B-League at South Korean players, maganda yan para sa liga. Pero kung tayo matatalo, malaking dagok na naman yan para dito sa ating PBA teams. Kaya magiging very interesting ang madarating na araw. At syempre, susubaybayan ng lahat ito
Tandaan natin na nung mga nakaraang taon, nanalo na tayo nung Asian Games, ang pinadala lang PBA squad kasama si Justin Brownlee. Nanalo tayo ng gold medal doon. Pero ngayon, tignan natin kung magagawan pa rin ito ng paraan, no? Hindi pa na ilalabas ni Coach Tim Cone yung lineup kasi pumipili pa siya dahil nga biglang naging hindi available yung mga players natin na naglalaro sa South Korea at sa Japan. So, kailangan makahanap tayo ng ibang mga players dito. I am sure lahat naman yan available, no? Pending lamang yung eligibility kasi merong mga players talaga dyan na hindi eligible dahil late na nakakuha ng passport katulad nitong si Xavier Lucero. At itong si Brandon Rosal, maganda sana addition niya dito sa ating national team, no? Kaya lang dahil sa rules ng FIBA, hindi sila qualified. Kaya meron pa rin naman tayo ibang makukuha dyan. So tignan natin kung itong si Coach Tim Cone, gaano kabilis at gaano siya kabilis makakakuha ng mga players na kakailanganin para dito sa Gilas, Pilipinas. Samantala naman, itong Converge Fiber Xers daw ay ready na gumawa ng mga trades at kabilang daw doon sa tinitignan nila ngayon at kinoconsider nila na ma-acquire ay itong si Luis Villegas o kaya si Andre Carakot mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Napansin ba ninyo na hindi masyadong nabibigyan ng playing time ngayon itong si Archie Concepcion at si MJ Garcia? Dahil dito parang umiikot na yung balita na baka magpapalit ng backcourt itong Converge. Actually, pati si Mikey Williams medyo nabawasan ng minuto. So baka ang tinitignan daw dito ng Converge Fiber Xers itong si Andre Carakot na ma-acquire mula sa lineup nitong Rain or Shine or kung pwede na itong si Felix Lemeti. Ang isa pang possible acquisition itong Converge Fiber Xers ang 6'8 na si Luis Villegas. Yun nga lang medyo mas mahirap makuha to si Villegas. Kasi kung si Carakot pwedeng ipalit yan kay Archie Concepcion o kaya kay MJ Garcia. Pero ito si Luis Villegas medyo mahirap palitan dahil hindi papayag ang Rain or Shine na ang kapalit nito si Larry Muyang lamang. So baka hilingin niya si Jonel Policarpio. Medyo hesitate na tama ng Converge na bitawan to si Policarpio dahil sa tingin nila malaki ang potential nito dito sa future sa PBA. So medyo pag-uusapan pa yan ng Converge at ng Rain or Shine. Pero so far, no, mukhang ang masasabi natin dito, merong ongoing talaga na pag-uusap ang dalawang panig. At hindi na ako magtataka kung ito'y matutuloy din eventually. Basta kinakailangan lamang siyempre na magkasundo sila pagdating dito sa mga players na maa-acquire. Dahil of course, alam natin, itong Rain or Shine at Converge, mga independent team yan. At pareho yan na hindi papatalo pagdating dito sa mga pag-acquire ng mga players. At of course, bilang isa dito sa mga teams na inaasahang maganda magiging performance ngayong Governor's Cup, gagawin lahat ni Delta Pineda para makabuo ng isang super team. Shoutout po sa ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si RG Buano, binabati din natin si Joseph Pineda, si Katsakino Dokusin, si Romeo Conchada, si Monte Guzman, pati na rin si Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Jonel Alagon, si Jervin Cris, Michael D., Anthony Alon at ang iba pa.